nagpapasalamat sa Panginoon kapag sa ito pong araw ng linggo ng umaga na tayo po ay nagkikita-kita. Ibig sabihin, tayo po ay nakaligtas na naman ng another 1 week sa peligro. Amen po ba? Kasi alam nyo, yung peligro yung nangyayari ngayon sa ating mundo ay hindi po talaga biro. No? Kaya nga po, marami po hanggang sa ngayon ay still hindi po nila makayanang lumabas at makisalamuha. Pero sabi nga po, kahit malayo, pwede rin maging malapit. Amen? Ayan, may mga kapatid po tayo, galing pa ng Kabanatuan, no? Pero nakakarating sila. Amen, purihin ang Panginoon. At minsan ho, kahit malapit lang naman tayo, pero talagang hindi po tayo nakagayak, ay ganun po ang nangyayari. But anyway, sa umaga pong ito, nais kong ating tingnan ang tungkol po sa sinasabi ng salita po ng Panginoon tungkol sa pamumunga natin bilang mga Kristiyano. No? What Yahweh expects from us na tayo po ay mamunga o bilang isang puno po, katulad ng isang punong kahoy na inaasahan ng kanyang masaganang bunga. Dito po sa Matthew chapter 7 verses 15 hanggang 20, ganito po ang sinasabi sa salita ni Yahweh. Verse 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. In the time of the first century Christians po, nandoon na po ang solemn warning ng ating Panginoon tungkol po sa mga maglilipa ng mga bulaang propeta. No? So, ang bulaang propeta po ay hindi lamang sa ngayon, kundi noon pa po. At kadalasan daw po sa kanila ay nasa mga kagayakan na parang mga tupa. No? Alala ko tuloy, wala yata pong taong bumaharap sa korte ngayon nang hindi nagsusuot ng puti. No? Lahat po ng akusado ngayon, kapag umaharap sa usapin sa korte, ay nagsusuot ng puti. Bakit? Kasi ang puti po ay simbolo ng kalinisan. Ang puti po ay simbolo ng kabusilakan. Kabusilakan. Kaya yung mga kinakasal, di ba, nakaputi, amen? So parang naglalarawan po na sila ay malinis at busilak. At ganito rin po ang paalaala sa talatang 15, di ba? Na ang mga bulaang propeta daw ay nasa kasuotang katulad sa mga tupa. Verse 16, ye shall know them by their fruits. Napaka-importante po, no? Nasa pamagitan po ng mga bunga ay makikilala po ang isang puno. Do men gather grapes and thorns, or figs, or thistle? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Kaya makikita natin sa ating mga merong pananim ng mga punong kahoy, kung paano natin inaalagaan ang ating alagang puno, sapagkat tayo po ay nag-expect ng bunga, ganun din po sa ating Panginoon. Sabi po sa verse 18, a good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring it forth good fruit. Yung mabuting puno, mamumunga rin ng mabuting bunga. Yung daw masamang puno, mamumunga rin ng masamang bunga. Sa totoong buhay, paano kaya natin ito mailalarawan? Parang kung iisipin natin, lahat naman ng puno mukhang mabuti, lalo na kung siya'y mamumunga. Hindi ba? Pero hindi ho. Meron kasi mga puno na kahit mabuti siya at itinanim mo ng maayos, later on, hindi po siya nakakapamunga ng maganda at sa tama. Sapagkat hindi siya naalagaan o hindi siya naproteksyonan sa mga dawag o yung mga pananim na ligaw na gumagapang at sumasakal doon sa puno. Nakita po yan sa aking mga alagang puno. No?
Kaya naman, sabi po sa verse 19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down. Pinuputol at hindi na natin pinapahalagahan and cast into the fire, wherefore by their fruits ye shall know them. So isang araw, salamat kasi hindi na namin pinaghirapan ni Tirso yung mga puno sa harapan, meron nang nag-volunteer na magpuputol. No? Yung taga-putol po ng Neko, taga-linis po doon sa mga punong sumasahid sa kuryente. At nakita ko po, kinahinatnan ng mga pinutol na sanga. Of course, yung pakikinabangan, itinabi po namin, yung pwedeng panggatong, yung pwedeng pangbakod, pero yung talagang wala nang paggagamitan, napunta na po sa apoy. Sinunod ka lang po namin dahil magiging kalat pa. And exactly yun ang sinabi ng Panginoon sa paglalarawan niya ng isang punong kahoy na walang good fruit, no? Na wala daw pong masaganang bunga. Now here in Romans chapter 7 verse 4, makikita po natin how our Lord Yahweh expect from us to bring forth good fruit. Verse 4, wherefore my brethren. So Paul here was addressing the brethren, yung mga kapatiran. No? Hindi po niya kinakausap dito yung mga hindi mananampalataya, but in here, he was addressing the brethren. Katulad po natin. Of course, he is addressing the brethren in the first century setting, di ba? Ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto Yahweh. So you see, kailangan po, bawat ako, bilang itinuturing na isang mabuting puno, ay inaasahan po na magkaroon ng mabuting bunga. Matthew 12:33 says, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree corrupt and its fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. Totoo nga naman. Minsan, kung hindi ka po bihasa, nakita mo lang ang isang klaseng pananim at hindi mo kilala yung dahon. No? Ako po, marami po akong kilalang puno na sa dahon pa lang at sa itsura pa lang po ng sanga, alam ko na kung anong klaseng punong kahoy. But there are some kind of trees na hindi ko po kilala unless na nakita ko na yung bunga. No? At ganoon din po sa atin. Now, tayo po mga mananampalataya, just like the tree, our Yahweh is expecting from us to bear good fruit. Magbunga po tayo ng mga mabubuting bunga sa ating sarili. Ano po ba mga pwede nating ibunga bilang mananampalataya? First, we can bear fruit na tinatawag pong spiritual maturity on our part. Just like physically, ang tao po ay nagmamature, di ba? As we grow older, meron pong mga pagbabago sa maturity ng isang tao physically. Sa lalaki po, natatandaan ko, nung ako po'y nagbibinata, pag ikaw ay pumupuyo, nagbabago yung boses mo. Sabi, ay, nagbibinata na siya. Di ba? That's a sign of maturity. And there are a lot more things po na maalam natin na may nagbago sa ating mga physical na anyo as we grow older, na habang tayo po ay tumatanda o nagkakaedad. Now, in Colossians 1:9-12, ito po ang sabi. Paano tayo magkakaroon ng masagana o mabuting bunga na maging spiritually matured? Sabi po sa verse 9, for this cause also, we, since the day we heard it, do not cease to pray for you. So one sign po ng spiritual maturity sa inyo at sa akin ay kapag marunong ka ng manalangin para sa iba. Amen ba? Kung what you pray is only for your own good and for your own benefit, hindi mo pa na-reach yung spiritual maturity na inaasahan sa iyo at sa akin
bilang Kristiyano, merong masaganang bunga. Sapagkat dito sinabi po ni Pablo, kami man ay hindi huminto ng pananalangin para sa inyo. So nakita nyo, no? Si Pablo po, marunong siyang manalangin at alalahanin ang kapakanan at pangangailangan ng mga kapatiran sa Kolose. Kanina, Kuya Boy ang nag-opening prayer at narinig naman ninyo na kahit yung mga wala dito ay inaalala sa pananalangin. Amen ba? Napakapalad nila na kahit wala sila rito, merong umaalala sa kanila in prayer. At nabanggit ko sa inyo before, sa ospital po sa US, pinag-aralan yung mga pasyenteng may nananalangin, nagrupo para sa kanila, at yung mga pasyenteng walang nananalangin para sa kanila, at nakita po nila na mas mabilis pong gumagaling yung mga pasyenteng merong nananalangin para sa kanila. Kaya kita nyo, no? Sabi dito ni Pablo, we do not cease to pray for you. Hindi kami humihinto na manalangin para sa inyo and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Another sign of spiritual maturity is that you are learning and growing in the grace and in the knowledge of the Lord. Dapat po lumalawak, dapat po umuunlad, dapat po nagle-level up yung the way na nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo. From the very time that you were saved until this time, kung paano ng physical maturity po ay pwede natin ihambing sa spiritual maturity. Hindi ba? Kita nyo, kaya mga bata po, excited sila. 12 pa lang, pag tinanong mo na yung blood, sasabihin, 12 going 13. No? Sinasabi pa nila, papunta na doon sa edad na 13. Excited sila maging teenager. Pagka naman iiwanan na nila yung years of teen, no? Hindi na nila masyadong gusto sabihin yung edad nila. Kaya iba, nag-20 na nga, sasabihin, 20. Hanggang 19 lang yung teenager. Pag 20, hindi na. Diba? O inaatras naman ng 1 taon. Di po ba? Yung mga medyo oldies naman po natin, ayaw na nila sabihin yung totoong edad nila. Sinasabi lang nila, T9, T5, T7, hindi na nila yung totoong edad. Pero yun, alam nyo, dapat po ina-appreciate natin si Yahweh as the years go by sa buhay natin. Amen. Kasi yung pagtanda po, hindi po yan nakakahiya. Yung pagtanda ho, yan ho ay blessing mula kay Yahweh. Amen ba? Kapag tayo po ay tumanda, kapag mayroon po ako nakakausap na matatanda, isang araw, nandun tayo nila Ami. Nandun natin yung bahay niya, nandun si Nanay Lydia. Nandun na Nanay Lydia? 86 o 86. Sipin nyo, ang lakas pa niya, amen. Sabi ko, Nanay, ano ba sikreto mo? Para umabot din ako ng edad ko na ganyang malakas, masaya, o di ba? Kasi yung iba nga po, may kilala nga akong pastor niya sa Kabanatuan. Purihin si Yahweh, hindi niya sinagot yung panalangin ng pastor na yun. Sabi niya, umabot lang siya ng 50. Masaya na siya eh. Kilala niya siya pag narinig niya ako sa video na ito. No? Kilala niya kung sino siya. Hindi ko na siya papangalanan. Pero yun sabi niya sa akin dati. Kaibigan ko pong pastor na ito, kumpare ko. Meron kasi siyang karamdaman na para sa kanya, umabot lang siya ng 50, masaya na siya. Nagpapasalamat na ro siya. Kasi edad ko siya, di 56 siya ngayon. O di 6 na taon na nakakalagpas doon sa boundary line na hiningi niya. Amen pa. O, kaya kung tayo po, hihiling lang rin lang sa Panginoon, habaan na po natin. Huwag po tayong mahihiya kasi baka sagutin niya eh. Amen ba? Mahirap po humingi ka ng hingi na hindi po ama at alanganin at bigla na sinagot. First na sabi po dito, that ye might walk worthy. Another sign of spiritual maturity po, praying for others, growing in the knowledge and in the will of the Lord. Sabi naman po rito, walking worthy. Paglakad po ng ayos, that means a good testimony of being a Christian.
Dapat po kung meron mga tao dyan sa labas na may magandang reputasyon, dapat ang Kristiyano po mas lalong higit. Amen. Pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of Elohim. Again, inulit po, part po ng spiritual maturity is having the knowledge of Elohim. Saan natin ito makukuha itong knowledge na ito? Mahirap po na ma-feed kayo ng knowledge kung every weekend lang po kayo nag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen ba? Kung sa sariling oras, wala kayong ginagawang effort na makinig ng mga mensahe ng Panginoon o magbasa po sa salita ni Yahweh o kahit nga lang yung devotional booklet na daily bread ay hindi mo inaaral. Kailangan po ang pag-absorb po natin sa Word of God is like the physical food that we do in our physical body. Regularly, at least we eat 3 times a day. Tama po ba? Amen ba? Kung may sobra, nagiging 5 times pa yan. Kasi mag-i-snack ka in between. Kung may sobra pa rin, magiging 6 pa yan. Nag-early dinner ka, tapos mag-i-snack ka pa bago mo matulog. Pero at least yung 3 square meals, ayos na yun. Mga Hudyo nga, 2 lang eh. 2 beses nga lang sila kumakain. Mga Hudyo. Pero kita nyo, the way we take good care of our physical body, kung paano po natin siya nino-nourish, dapat sana ganon din ang ating spiritual life. Lagi pong sinasabi sa atin at ipinapaalala, man shall not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. So sana po sa sarili niyong pagsisikap, nagbabasa po kayo ng Bible, nakikinig po kayo ng Word of God. Yung mga may gadget po dito na pwedeng lagyan ng Bible, you can ask my wife to help you. No? Ako po, nag-enjoy ako ngayon, nakikinig ako ng Word of God dito. Naka-headset ako, minsan naman ako naka-headset. Habang pinakikinggan ko siya, nakikita ko yung mga words. No? Yung mga phones po ninyo, capable yan of storing the Holy Bible. So, hindi ninyo na kailangan magdala ng makapal na Biblia every time. You can have the Bible right within your pocket, no? So, para pagka meron kayong free time, you just enjoy listening and hearing God's Word. Sabi po sa verse 11, strengthen with all might, according to His glorious power, and unto all patience and long-suffering with joyfulness. You see, tayo po ay pinalalakas, strengthen with all might. Ha? Yung kalakasan po natin bilang Kristiyano, alam niyo, hindi lahat ng Kristiyano malakas. Kaya nga maraming silang bakante. That's just prove na hindi lahat ng Kristiyano malakas. Amen ba? Hindi lahat malakas ang loob. Hindi lahat malakas ang tiwala kay Lord. Oh. Kaya every Sunday, may mga Kristiyanong absent is because of that reason. Hindi lahat malakas. It's a matter of trust, faith, and confidence sa pagsunod kay Yahweh. Diba? Well, other reasons are understandable. Ibig sabihin, pwede naman maintindihan yung iba, pero yung iba, kahit po biling-bilingin ko yung ulo ko, o yung isip ko, wala akong magawa, kundi sabi ko na lang, Lord, bahala na lang po kayo na lang po nakakaunawa. Higit sa lahat, di ba? Kasi ako sa human understanding ko, parang hindi ko kayang arukin yung reason ng iba kung bakit hindi sila makapanindigan at hindi sila makasunod ng may pagtitiwala kay Yahweh para sundin ang kanyang kalooban. Whereas ay po nito, siya nagpapalakas sa atin ayon sa kanyang kagilagilalas na kapangyarihan para sa pagpapasensya, sa pagpapahinuhod, at sa katuwaan. Last Sunday, I've spoken to you about giving thanks to Yahweh. Sabi po dito sa verse 12, giving thanks unto the Father. You cannot be so thankful
kung hindi mo nare-receive yung mga inaasahan mong ma-receive sa Kanya. Di ba? And yet we can still be thankful. Sabi rito, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Pangalawa po, hindi lamang spiritual maturity, but spiritual fruit-bearing is expected of us to have a godly influence and examples. Sa mga panahon pong ito, dapat makapagpakita po tayo ng kakaibang ugali, kakaibang expression, kakaibang kalagayan, no? Na makita po sa atin na talagang meron tayong buhay na Diyos na pinaniniwalaan sa ating buhay. Amen ba? Kasi hindi ho kayo dapat at ako matulad dun sa mga nawawala ng pag-asa. Hindi ho tayo dapat magkaganon. Kasi kailangan maka-influensya po tayo pag halimbawa po tayo sa iba. Sabi po sa Matthew 5:13-16, Matthew 5:13-16, ye are the salt of the earth. Ang mga mananampalataya po, ang asin daw ho ng sanlibutan. Anong ginagawa ng asin? It preserves. Nung araw po, nung wala pang masyadong technology po for preservation, yan ho talaga ang pangpapatagal sa buhay ng isang pagkain. Diba? Ang ating mga mangingisda, kagagaling magdaing, pagpatuyo ng mga isda sa araw na inasnan. At kapag yan po ay natuyo sa araw ng may asin, pwede mo nang itago yan, hanggat hindi nababasa yan, wala akong pagkabulok yan. Salt preserves it. No? At tayo po bilang mga preservative ng sanlibutan, dapat ganun din. Sabi nga po dito, but if the salt have lost his savor, pwede palang mawala yung lasa ng asin. Paano? Pag yan ho'y nabasa, nababad sa tubig. Yung tubig, maalat, pero yung asin mismo, nawala na yung flavor niya. Kaya sabi, wherewith shall it be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Pangalawang beses po sinabi dito ni Yahweh, yung puno kanina, pagka daw hindi namunga ng maganda, pinuputol at sinusunog sa apoy. No? Kasi good for nothing na eh. Dito naman yung asin na nawala ng lasa, ganun din daw. Yayapak-yapakan na lang daw ng mga tao at baliwala na. Verse 14, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mahalaga po pala talaga sa mga nakakatingin, nanonood sa ating buhay, na makita po ang magandang halimbawa bilang isang mananampalatayang matapat, masunurin, at nagtitiwala po kay Yahweh. Sapagkat pupurihin daw po ng tao si Yahweh dahil sa inyo at sa akin. Yung nakikita po sa buhay natin. Amen o! Di ba maganda na nakikita po ng taong labas, yung mga wala sa Panginoon, na magtatanong, ba't niya ginagawa yan? Yung kakaibang bagay na yan. Eh kasi Kristiyano siya. O, nasaan ang kapurihan nun? Wala sa atin, wala sa inyo, kundi nasa ating Yahweh. Sabi po sa Philippians 2:14-16, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of Yahweh, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Sa ating pong mga ginagawa, gawin daw po natin ito nang wala hong pagbubulong-bulungan at wala hong pagtatalo-talo.
Even sa family po, di ba? Kapag ang pamilya po ay namumuhay ng may pagkakasundo, pagkakaunawaan sa isa't isa, mapayapa, wala hong awayan, wala hong bangayan, wala hong sisihan, napakaganda ng pamumuhay. Amen ba? Sa atin po, ng mga Kristiyano, ganun din. Gawin daw po natin ang ating mga gawain na walang mga bulong-bulungan, wala hong pagtatalo-talo, para naman daw po tayo ay maging blameless and harmless bilang mga anak ni Yahweh. No? At maging testimonya po in this group and perverse nation sapagkat hawak daw po natin ang salita ng buhay. The word of Yahweh. Kasi talagang babalik at babalik po sa atin kapag meron po tayong nagawang mali. And believe me, the unbelieving world, that is what they are watching from us each time. Hindi ho nila minsan makikita yung maraming mabuting ginawa natin. Pero minsan ho, from among the many good things that we have done, yung minsan mong pagkakamali, yun pang makikita. Diba? Kasi dyan nga po sila nakatingin. 1 Peter 2:11-12. Sabi dito ni Pedro, "Dearly beloved," so again, he is addressing the brethren, "I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul, having your conversation." The word conversation in the English Bible, meaning manner of life, o uri ng pamumuhay. Honest among the Gentiles. Ngayong pandemic po, maraming mga Kristiyano naging sinungaling. Oho. Nakakalungkot po, ano? Maraming mga Kristiyano naging sinungaling, hindi sila naging matapat. They were tempted to lie. At pag sinungaling, hindi maging matuwid sa kanilang pananalita para lamang sila tumanggap ng mga ayudang hindi dapat para sa kanila, na mas dapat dun sa mga taong nangangailangan. No? Amen ba? Marami tayong naririnig na ganyang kaso na buti pa si gano'n nakatanggap, samantalang si ganito na dapat nakatanggap, wala. Eh paano nga? Si gano'n ay nakatanggap na hindi naman dapat. Diba? Nagkataon lang na malakas siya, o kilala siya, pero hindi siya talaga qualified doon sa tulong na dapat ay binigay na gobyerno. Kaya dito po, binabalaan tayo na ang buhay daw po natin ay maging matuwid among the Gentiles. Now, sa Bible kasi, yung Gentiles, kadalasan po sa mga to, sila yung mga unbeliever. Sila yung wala sa Panginoon, yung mga hentil. Kadalasan yung mga Jews, sila yung madalas na nasa Panginoon. Kasi di ba sabi nga the gospel is unto the Jew first. Kaya sila po unang dinanta ng ebanghelyo Narating din po mga hentil. But mostly po, kapag Gentile ang tinalakay sa New Testament, these are the people who do not believe in God. Na hindi naniniwala kay Yahweh. Sabi po rito, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify Yahweh in the day of visitation. You see, nakakahiya po. Kung tayo pa mga Kristiyano, di ba? Ang kakitaan daw ng masasamang gawa, samantalang nag-e-expect sila ng mabuti sa atin para luwalhatiin si Yahweh. Kaya sabi ko po, mga minamahal, bilang spiritual fruit-bearing po, na inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya, alagaan po natin ang ating influence at ang ating example para sa iba. Pangatlo po na bunga na inaasahan ng Panginoon ay ang pagtuturo ng Ebanghelyo. The teaching of the gospel. Now the teaching, the sharing, the preaching of the gospel. Hindi po ito trabaho lang ng pastor. Amen po. Hindi po. Amen ba?
Trabaho po natin itong lahat. Kasi sabi nga po, mas dapat nga po ang tupa ang namumunga o nag-aanak din ng tupa. Sheep produces sheep. Amen? Yung shepherd, ang trabaho niya magpakain ng sheep. Okay? So ako, ang main job ko talaga, pakainin ang tupa bilang pastor. Of course, it is also my obligation to preach, teach, and share the gospel as a Christian, as a believer. Christian din ako believer din ako Pero my main task as a shepherd is to feed the flock of God. That's what I'm doing right now, exactly. I am feeding you the Word of God. So that in return, when you go out of this building, you may bear fruit and do soul winning. Share the gospel to the people around you. Sabi nga po ng 2 Timothy 2:2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses. Ang mga bagay na narinig mo sa akin mula sa mga patutuo ng iba. The same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kaya po tayo nagpapasa. Kaya po tayo naghahatid. And this is exactly why we need to maintain and keep praying, supporting, assisting, whatever and however we can, the missionaries of the Lord. Amen po. Last Sunday, sabi ko sa inyo, hindi ko po kayo masyadong ipupush kung ano po ang kalagayan ninyo. Pero I think, lagi po natin isipin mga minamahal, na hindi po dahilan talaga ang kawalan para hindi tayo makapagkaloob sa gawain ng Panginoon. Dahil nung inaralan po ni Pablo ang Corinthian Church, alam niyo, Corinthian Church, mayaman na church yan. Mayaman na church po ang Corinthian Church sa New Testament. Bakit? Send po sila ng kalakal. Send po sila ng komersyo. Ang Corinth. Kaya nga maraming karnal doon Kasi nandun lahat ng negosyo. Nandun lahat ng hanap buhay. Nandun ang kalakalan. Kaya yung Corinth Church, mayaman. Pero anong ginamit niya? Halimbawa ni Pablo to challenge the rich church of Corinth and yet so carnal. Alam nyo, ang pagkakaroon po ng abundance in this life is not a sign of spirituality. Diba? You may have all the things and the material possession of this world, and you may not be that spiritual, and on the other hand, you may be very poor and lack of many things in life, and yet you can be very spiritual. Like the believers in 2 Corinthians chapter 8, that Paul uses to challenge the Corinthian church, the Corinthian believers. Diba, sabi niya, itong mga kapatiran natin dito sa Macedonia, mahihirap ito They were in deep poverty and yet they were able to give to the work of the Lord. So mga minamahal, huwag po natin pabayaan ang ating panalangin, ang ating suporta sa mga missionaries. Sapagkat if we believe Philippians 4:19, the promise of the Lord my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. It is a promise to a believer supporting missionaries. Amen po. Philippians 4:19, my God shall supply all your need. So if you ask the Lord to provide us all our needs, huwag natin pabayaan ang ating mission giving. So sinabi ko sa ibang mga missionaries, mag-antay lamang sila, pero babawi rin po tayo. At siguro ho, tama lamang din na itaguyod pa rin natin sila sa panahon ito, sapagkat tayo rin ho ay umaasa sa provision ng Panginoon. Amen? Kung pababayaan natin sila, para na rin natin sinabing,
Diyos ko po, pabayaan mo na rin ako. Huwag mo na rin pong lingapin at tingnan ang aking mga pangangailangan. Our needs will be met and will be provided for us being a faithful, obedient Christian na sumusunod po sa mga alituntunin ng Panginoon. Ang-apat po na bunga in our homes. Inaasahan po ng Panginoon na magbunga po tayo ng tama sa ating mga tahanan. Colossians 3:18 to 21, in our homes. Anong instruction? Verse 18, wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the master. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto Yahweh. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. So here are the following instructions. For the wives, they need to submit. Kailangan talaga may pagpapasako sa asawa. Sa mga lalaki naman daw po na asawa, huwag daw maging bitter sa mga asawang babae. Bakit kaya ganun ang sinabi, ano? Bakit kaya bitterness ang sinabi ng Panginoon? Kasi sometimes po, kapag hindi tayo naging mapagpasensya sa ating mga asawang babae, baka nga naman maging bitter tayo. Kaya yun ang alituntunin ni Lord. Amen. Amen ba sa mga lalaki nandito na may asawa? Amen ba? Be not bitter against your wives. Children, anong instruction? Obey your parents. Hindi obey your boyfriend. Tataka ko sa ibang mga kabataan pagka nagkaroon ng boyfriend o girlfriend. Minsan mas sinusunod pa nila yun kaysa magulang nila. Kailangan po ang submission ng mga anak sa mga magulang pa rin. Amen ba? Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto Yahweh. Ang kasunod na verse po niyan sa Ephesians 6, that you may live long on earth. Nung sinabihan po ang mga anak na tumalima, sumunod, magmahal, rumispeto sa magulang para mabuhay ka raw ng matagal sa lupa. Kasi sa Old Testament po, yung mga disobedient child, mga disobedient children, mga anak na hindi sumusunod sa mga magulang, pwedeng dalhin ng tatay o ng nanay sa taong bayan at sabihin, itong anak ko hindi sumusunod sa akin. At pwede siyang pagbabatuhin hanggang sa siya'y mamatay. Ang tawag po doon, sa hatol na yun ng araw, stoning to death. Ngayon, hindi na natin ginagawa yan. Pero paano po naniningil ang Diyos sa mga suwail at mga anak na hindi ho natutong sumunod, magmahal, rumispeto, gumalang, mag-aruga, pagpahalaga sa magulang. Si Yahweh na po naniningil. Diba? Amen? Kaya yung matatandang nakikilala nyo, isa marahil na katangian nila kung bakit sila tumanda ay dahil yung mga katangian na nabanggit ko na dapat gawin ng isang anak sa magulang, nagawa niya sa magulang niya. Tama po ba? Amen ba? Naging marespeto siya, naging mapagmahal siya, naging maunawain siya, naging masunurin siya, naging mapagmalasakit siya. Kaya isa na ho yan sa mga sikreto ng mga matatandang taong nakikita nyo araw. At ang sabi rin po sa mga tatay naman, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. So yung discouragement po pala ng mga anak, mostly ang pinanggagalingan pong madalas ay ang tatay at hindi ang nanay. Ayan. So ibig sabihin din naman, kasi ang mga tatay din po, marahil ay merong malaking pagkukulang sa mga anak. Isang araw ko, may kausap akong isang young lady. Sabi ko, ba't pa napakaaga mo nag-boyfriend? 16 years old ka pa lang, nag-boyfriend ka na. Actually, ang sinabi ko nga salita, yung salitang pabiro lang naman. Kaharap naman yung nanay niya, naharap din yung isang pastor, kasi isang lamesa kami. Ang sabi ko, ba't pakaaga mo ko nirengke? Yun ang ginamit ko, term. Natawa lang siya.
Tapos sabi ko, siguro hindi ka close sa tatay mo. Sinabi niya, oo, hindi nga raw siya close sa tatay niya. Kulang yung communication niya sa ama niya, so sa maagang edad, naghanap siya ng mapagbabalingan. O you see? Kaya siguro sinabi dito, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Yung mga magulang po, wag po tayong matakot na mag-show ng ating love and affection to our children. Amen ba? Some parents, kapag naglakihan ang mga anak, ayaw na nilang yakapin, ayaw na nilang ihan, ayaw na nilang ikis, nahihiya na sila, o yung anak ang nahihiya. Bakit? It's a show of affection and love. Amen? Kailan pa natin sila halikan kapag patay na? Alala ko po yung ate ko nung namatay po yung tatay ko bago inibig. Pilit pa niyang pinabuksan yung ataon. At hinalikan po niya yung tatay ko nung pinilibig niya. So, yung pong libing ng tatay ko, sa bandang huli, medyo nagkaroon pa ng comedy. Kasi yung ate ko, nung nahipo niya yung tatay ko, at hinalikan niya, sabi niya, ay, tigas! Eh, siyempre, matigas ilang araw na nakabuhol lang nun eh. Hindi ba? Oh, naging comedy pa tuloy yung solemn na limit ng tatay ko, no? Oh, ay, ibig ko sabihin, minsan kasi, huli na yung pagpapakita natin ng affection, di ba? Minsan kung kailan, wala na. Tsaka pa natin gustong ihabol yung ating pagpapakita ng pagmamahal. Habang buhay na buhay po, malakas pa ang ating mga magulang. Let's communicate well with them. Amen ba? Show your love and affection sa mga young people na narito and vice versa. Kung kayo po'y magulang, meron kayong mga anak, baka matagal ng panahon, hindi man lang ninyo nadadagdayan ng inyong balikat, yung kanyang balikat, hindi man lamang ninyo napapatungan ng kanyang kamay. Alam niyo, yung touch mo, napakalaking bagay niya. Hindi yung mga alaga niyong pusa. Hindi yung mga alaga niyong hayop, mga aso. Pagka kinakadal niyo yan, pag hinihimas niyo yan, gusto po nila. Masayang-masaya po sila. Pero minsan sa mga mahal natin sa buhay, hindi natin ginagawa yan. Nahihiya tayo. Natatakot tayo. Hoy. Tingin nyo nga si John the Beloved. Anong attitude ni John? Di ba lagi siyang nakasandig sa dibdib ni Jesus, ni Yeshua? Amen? O, pinapakita po na walang masama na meron po tayong ganong klase ng pagsusyo ng ating affection. Sa trabaho po, sa ating mga hanap buhay, kailangan kakitaan din po tayo ng fruit bearing na tayo po bilang Kristiyano sa ating mga hanap buhay ay maging kakaiba, mag-excel. Baka naman ikaw pa Kristiyano, ikaw pa madaya sa daily time record mo. Pangit, di ba? Amen. Ikaw pa Kristiyano, talo ka ng unbeliever, na yung unbeliever, kung pumasok sa trabaho, on time. Ikaw na Kristiyano, late. O, yung unbeliever, honest sa dealing niya, sa hanap buhay. Hindi siya nandadaya. Yung Kristiyano nandadaya. Mag-ingat po tayo. Sabi po sa Colossians 3:22, servants or employees, sa panahon natin ngayon, obey in all things your masters or employers according to the flesh, not with eye service as men's pleasers, but in singleness of heart, fearing Yahweh. Sa lahat daw po sa atin na naghahanap buhay, na meron tayong employer, meron tayong boss, maging matapat daw po tayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang sumusunod dahil nakatingin sa atin o bilang men's pleaser. Alam niyo pag sinabing men's pleaser, maganda lang yung ginagawa mo pag may nakatingin. Pero pag wala nakatingin, pangit na ginagawa mo. Sabi, bakit mo gagawin yung tama? Dahil meron kang takot kay Yahweh. So yung magandang pagsunod, yung honest na pagsunod sa employer mo, kung ikaw ay nagtatrabaho, tama lang yan. Bilang isang Kristiyano, bilang isang godly Christian, isang makadiyos na mananampalataya, nangangamuhan ka, tama lang na ikaw ay sumusunod ng ayos.
ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho. Dahil meron din namang paalaala si Yahweh sa mga employers. Hindi lang naman yung empleyado pinagsabihan niya na gawin yung tama sa boss mo eh. Sinabi rin ni Yahweh sa mga boss, Colossians 4:1, masters or employers or bosses. Sabi nga ng mga Espanyol, patron o patron, give unto your servants or employees that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. Yun naman daw ang mga employer, yung nagpapahanap buhay, may mga tauhan siya, may mga tagasunod siya. Sabi niya, ibigay mo rin sa mga manggagawa mo yung nararapat at tama. Kaya kung kinakailangan ng pahinga, bigyan mo rin siya ng pahinga. Kung kinakailangan mong dagdagan yung sahod niya dahil kulang, dagdagan mo. Pag nagkasakit yan, kailangan mong ipagamot, tulungan mo. Kay Tirso, pag may pinapagawa ko diyang paselan, lagi ko siya sabi, "Hoy, mag-iingat ka. Huwag ka malalaglag dyan." Bakit? Kaya pag nalaglag siya, ako na lang tatakbo sa hospital. Ako na lang mapa-hospital eh. Amen ba? Trabaho yun eh. It is expected sa employer yun eh. Di ba? Hindi pwede may tauhan ka, pinagawa mo, nalaglag, pinabayaan mo. Ay, magtapal-tapal ka lang na dyan. Ba hindi? Kinakailangan orthopedic mo. Kasi that is expected of an employee-employer relationship. Even sa Bible days po, ang empleyado po, hinahanapan ni Yahweh ng fruit of honest labor before your employers. Ibig sabihin, kung oras naman ng trabaho, magtrabaho ka. Hindi yung dahil hindi nakatingin si boss, hindi nakatingin si sir, puro merienda na lang ginagawa mo, puro pahinga na lang, puro cellphone na lang, puro tulog na lang, hindi ganun. Ang isang matapat na Kristiyano na naghahanap buhay at meron siyang boss na nakatataas sa kanya, kahit wala nakatingin, gagawa yan at magtatrabaho ng tama. Amen ba? Dahil na nakatingin si Yahweh. At yung boss naman, yung employer naman, na naghahantay po, hinahanapan din po ni Yahweh ng masaganang bunga, kailangan gawin din po niya yung matuwid at fair para sa empleyado niya. The justice and the fairness ay isang employer naman po. Okay? Pang-anim po na bungang inaasahan sa atin ni Yahweh, 1 John 3:16-18, by this we have known love because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of Yahweh in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ang anim po, yung pagmamahal po natin sa kapatiran. Sabi po sa verse 16, sa pamamagitan daw po nito, nakita sa atin ang pag-ibig at ipinakita sa atin ang pag-ibig sapagkat si Yeshua Christ mismo inilatag o inilagay ang kanyang sariling buhay para sa atin, na pwede rin daw naman natin gawin para sa mga kapatiran. At ang sinabi pong example dito, napakasimple. Mahirap kasi ibibigay mo kagad yung buhay mo eh. Diba? Kung hindi mo muna maibibigay yung listings na nasa sa iyo. Kaya ang ginamit pong example dito ng Panginoon para hamunin tayo, sino man daw po, whoso hath this world's good, sino ang merong kakayanan sa mundong ito, talking of material and financial possession, seeing his brother have need. Nakita mo yung kapatiran mo, may matinding pangangailangan. Now, hindi mo lahat ng pangangailangan ay tinutulungan natin kara-karaka. Kasi meron din naman mga pangangailangan premature o hindi tama. Halimbawa, may kapatid na nanganak. Pastor, nakakagilty ba tulungan yun?
na hindi natin natulungan ng anak? Depende. Pero isipin mo naman, 9 months mo din na yan sa tiyan mo. Amen? 9 months. More than enough for you to save and to earn for 9 months. Tapos kung kailan oras na ng pag-iri, wala kang pang anak. O kaya minsan di mo masisisi. Kung si kapatid, hindi tutulong. Kasi naisip niya, pambira ka, siyang nabanong din na yan, wala kang ginawang pag-iipon. Wala kang ginawang pagsisave, wala kang ginawang pagtatrabaho, para pag-ipunan mo, yung ginawa mo, may nagpasarap ka na, pero mga anak ka na. Ayaw mo nang, di ba? Amen? You see the big difference? May mga kapatid tayo, na tama lang natulungan, kasi talagang may biglaang pangyayari sa buhay, na talagang it demands our immediate assistance also. Lalo pa nga kung nakita mo yung kapatiran, na-exert na lahat ng kabuhayan niya, halos mauubos na. Yan pwede tayong tumulong. Amen? Wala pa naman siyang ginagawang effort sa buhay niya. Abay, hindi naman tama yun. Kaya kinakailangan po, nag-iisip din tayo sa mga tinutulungan natin. Hindi ho karaka-raka na lang, nasa guilt trip kagad tayo na hindi tayo nakatulong. Binabalanse rin po natin ang ating pagtulong para hindi naman tayo maaabuso. Amen ba? At ito po, ulitin ko sa inyo, sa buhay po natin, kailangan talaga maging productive tayong lahat. As much and we can na pwede po. Amen? Sino atin dapat tinutulungan? Uulitin ko sa inyo, itong tatlo. Sobrang bata dahil hindi pa niya kayang maghanap buhay. Amen? Sobrang matanda dahil hindi na kaya maghanap buhay. O may sakit, o may kapansanan, at baldado dahil hindi niyo na rin kayang maghanap buhay. Pero in any way, kung wala po sa tatlong yun ang boundary, kinakailangan sa tao maging productive talaga. Amen? Maging part ka ng family. Maging burden sharer ka. Hindi yung burden ka lang. Hindi yung nagiging pabigat ka lang. Kailangan sa atin lahat, kumikip. Si Joey, kaya hindi ko ito masiro eh. Tuwing may inaalok si Joey, nakakatuwa, may sakit itong batang to. Amen ba? Twice a week, nagdadialysis yung batang to. Oo, naghahanap buhay si Joey. Kumikip. Kaya pag may inaalok si Joey, bili to support her. Amen ba? Mga ganyang Kristiyano, nakikita nyo nagsusimika, suportahan natin. Tulungan natin. Yan yung sinasabi po ng Biblia, ng Word of God, that we don't only give to the needy, but we should be able and learn to give to the deserving. May mga tao talagang dapat na binibigyan natin kasi deserving silang mabigyan. Amen po. Amen. At panghuli po, yan natin sinasabi, saan tayo? Yung pang-anim po, love for the brethren po yun. Panghuli po, obedience to Christ. John 15:10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and I abide in His love. Ye are my friends if you do whatsoever I have commanded you. Napakalaking bagay, mga minamahal, na mga salita po ni Yahweh na ating nababasa, ating natututunan, ating naririnig, at kung ka-apply po sa buhay natin, at magiging very useful for us, beneficial, magiging productive po tayo, magiging isang mabuting mamamayan tayo, at mabuting miyembro ng ating pamilya, at magiging very proud ang ating mga mahal sa buhay sa atin. Yan ang maganda. Dahil sa ating pagsunod sa salita ni Yahweh at sa ating Panginoon. Ang minamahal, yung mga 7 bagay na yan na masaganang bunga na inaasahan sa atin ni Yahweh, I am sure, tayo man din ho, makikita natin ang magandang resulta niya. If we will try to be a good tree that will bring forth good fruits of this following characteristic. Amen? Shall we all rise up po? Tumayo po tayo.
Umawit po tayo sa Panginoon